galing kami ng Kalburo, Escalbuhay na. Hirap din ng dinanas sa daan kasi lakas ng hangin. Tapos 17 oras namin tatakbuhin yun. Iba yung nakabantay sa Bukana, iba yung nakabantay sa Malalayo. Mga barko na puti, Chinese Guard, aabulin nila yung mga bangka namin. Sinasabi ng mga Chinese, go away. Pagka hindi ka umalis, isang bugahan lang ng tubig po ng water cannon nila, lubog po yung mga maliliit nating bangka. Sarili nating pangisdaan, yung lugar, pero ang nangyayari, para pa po tayong magnanakaw. Ganito ay nilarawan ng mga mangingisda sa Zambales ang kanilang karanasan sa pangingisda sa Scarborough Shoal. Kalburo kung kanilang tawagin, ang Scarborough ay isa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. 124 nautical miles lang ang Scarborough mula sa Zambales, habang 472 nautical miles naman ang layo nito mula sa Hainan, na pinakadulong isla sa Southern China. Kwento ni Efren, sa 30 taon niyang pagpapalaot sa Scarborough, hindi ganito ang sitwasyon dati. Hindi yan, akal namin nag-operate yan na hindi pa magulo. Maraming makuha doon na hindi ka malulugi. Ngayon, pag itaboy ka talaga, laking lugi mo. Dati-rati, minsan 3 araw pa lang nakakabalik na sila at kumikita po ng hanggang sa 20,000. Pero sa kasalukuyan, naabot na sila ng 3 linggo. Minsan 1 tonelada na lang ang naiuwi, kakasir na lang 2,000, 3,000. Ang nangyayari sa ating karagatan ay imbes na Pilipino ang siya makinabang sa ating pangisdaan, tayo pa nang mas natikinabang dahil sila ay nakakarating hanggang doon sa hangganan ng ating karagatan. Doon sa 200 nautical miles, pero paano tayo makakarating doon kung wala naman tayo mag-arang sasakyan, wala tayo mag-arang karagatan. Hindi lang ito ang problema ng mga mangingisda sa Masinloc at Candelaria. Ang liit ng bangka ko, pang isang tao lang. Bis na pwedeng magpusit, hindi abot to yun. Tapos marupok na yung bangka. Puro na nga tapal eh. Simple hirap yung manisip. Minsan buwan ng January, February, lamig yan. Pili ito manisip kahit parang ice water yung tubig. Nitiis na lang yung manginginig sa lamig kaysa manginginig sa gutom. Sabi ni Noel, malaki ring problema ang napakataas na presyo ng krudo. Gasolina nga, dito yung buti-buti. 67 na isang litro. Laki din ang konsumo. Nagkakasya. Meron naman daw silang ayudang natatanggap mula sa gobyerno. Kaso nga lang, Hindi namang kalakihan. Kano na lang yung 1,500 na fuel subsidy? Saan makakarating yung 1,500? 3 lautan lang yon dahil kumukonsumo ng 10 litro kada araw na malaot ng bawat pangingisda. giit naman ni Fernando Hicap, National Chairperson ng Pamalakaya, Pilipinas. Lagi sabi walang budget, lang kaya nila. Walang sincere programa ang nagdagang administration. Hindi kayo mag-postinjor ngayon para lutasin itong napakabigat ng problema ng paglaki ng gusto sa produksyon ng ating mga mangisda. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang pagbibigay sa mga mangingisda ng tulong pinansyal at mga kagamitan sa pangingisda ay nasa kanilang regular na programa. As much as possible, inclusive kami. Kailangan lamang ng magkaroon ng proper channeling. Kasi una-una, nasa frontline natin ay ang local government units. Kailangan lang na maging maayos yung representation ng LGU para sa kanilang mga mangingisda. Nitong nakaraang Hunyo, inilunsad ng BFAR ang Layag WPS, programa para tumulong sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Mga livelihood and capacity building programs. Kasali dyan yung pamamahagi ng fiberglass reinforced plastic fishing boats, yung mga fishing paraphernalia, fish aggregating device or yung payaw. May component din ito ng fuel subsidy. Tinuturuan din natin na magkaroon sila ng kaalaman sa fish processing. Kasali din na ipinamimigay namin yung mga basic post-harvest facilities like cheese freezers, ice cold storage, ice making machine para mas matulungan natin sila na ma-preserve nila yung quality ng kanilang mga produce. We are now in a stage wherein we're able to kickstart the modernization process for the fisher folk. This will be the start of more initiatives to make the capacity of our fisher folk at par with the fisher folk from other parts of the world. Patuloy ang pagtulong. Pero dahil mahigit 1 dekada na ring ipinaglalaban ng mga Pilipinong mangingisda ang kanilang karapatan, hindi na nila maiwasang mawalan ng pag-asang makabalik sa Scarborough.
wala pag-asa na yun. Ilang bisis ko nang sinasabi yung sa mga gobyerno na hindi talaga nila makaya yan kahit anong gawin niya. Kami lang siguro nakipaglaban yan. Kahit pa paano nakakaraos naman dito, kisa punta ka pa makipagsapalaran doon. Ito na lang. Tatay mo yung buhay mo doon. Sa ating pag-aari ng Pinas yan mga inchik naman ang nag-aari doon. Yung arbitral ruling ay nagagamit ng parating nating bansa. Kaya lang, ang pagkakaiba sa kanila, yung gobyerno nila, talaga pag pumasok ng mga Chinese Coast Guard, i-apprehend nila yun. Wala talagang konkretong plano na dapat offensive na aksyon ang ating gobyerno. Hindi pwede na mangingisda tayo, dito na lang tayo sa dati, kung saan tayo nakatira. Hindi na o-over yun. Malaking epekto sa ating kabuhayan at ramdaman natin yan. Lubos rin kinabahala ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang ang ulat na binomba umano ng tubig ang mga Pilipino mangingisda sa Baho de Masinloc. Maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng rigid hull inflatable boat at mangingisdang Pilipino na nasa bangkang mangisda. Dito na rin namataan ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 3105 at tila nakaabang. Ang daming mga kaso na mga binangga, nalunod, namatay. Pero may mamangisa naman na malalakas ang loob at alam nila yung kanilang karapatan na dapat yung Chinese yung mapapalit yan, hindi tayo. Alin man doon, ang payo natin sa ating mga mangisda, huwag tayo mapanghinaan. Mas lalong malaki pangmatagalan na epekto yan sa atin kung mawawala yung post-Philippine Sea. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.